Ano po ang masasabi ninyo sa paglulunsad po ng Department of Education sa bagong matatag K-10 curriculum? At ano po yung layunin at kahalagahan ng pagbabagong ito mula sa kasalukuyang curriculum ng K-12? Yes, salamat Sir Audrey. Siguro para mas maintindihan po natin ang pinaka-importante. Pero Congressman, ano po ba yung pagkakaiba ng matatag na curriculum sa kasalukuyang K-12 curriculum? Ano po yung mga pagbabago pagdating po sa mga subjects ng mga estudyante dito sa bagong curriculum? Una, Sir Audrey, pagdating ng grades 1 and 2, sa kasalukuyan po na curriculum, 7 ang subjects. Ang sabi ng DepEd for grades 1 and 2, 5 naman ng bagong matatag K-10 curriculum ng Department of Education. Atin naman pong tatalakayin kasama si House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo. Congressman, magandang araw po. Welcome back sa Public Briefing. Yes, Sir Audrey, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po nanonood, nakikinig po ng ating programa. Good morning po sa ating lahat. Yes, sir. Ano po ang masasabi ninyo sa paglulunsad po ng Department of Education sa bagong matatag K-10 curriculum? At ano po yung layunin at kahalagahan ng pagbabagong ito mula sa kasalukuyang curriculum ng K-12? Yes, salamat Sir Audrey. Siguro para mas maintindihan po natin ang pinaka-importante, lagay natin sa tamang konteksto. Alam po natin na bago mag-pandemic ay sumailalim po tayo sa 3 international assessment examinations. Ito yung PISA, SEA-PLM, pati yung TIMSS. Alam natin, Sir Audrey, na hindi maganda yung resulta sa international assessment exams na linahukan po ng ating mga learners. Pangalawa, nung kasagsagan po ng pandemya at pagkatapos ng pandemya, may naglabas po ng report, sinasabi po ng World Bank, na yung estimate po nila ay dahil hindi tayo face-to-face at nag-remote learning tayo, ay more or less, may estimate sila na 90% na learning loss. Ibig sabihin po ng learning loss, yung mga 10-year-old learners raw po natin ay hindi raw po makaintindi ng simple na text at yung basic mathematics. Pangatlo, tuloy kong babanggitin, alam rin natin na Sir Audrey, di ba, may lumabas rin naman po talaga ng mga survey na sinasabi po, bagamat sinabi noong 2012 at noong 2013 nung pinasay yung K-12 law, ang commitment ay job ready, college ready. Ang sabi po sa atin ng industriya ay hindi naman po raw job ready. Ang sabi nga po sa atin, ang preference ng ating industriya ay mag-hire pa rin nung at least nakatapak ng kolehiyo ng 2 taon. Sa ating mga state universities and colleges po, marami rin report, pati sa ibang tertiary level po, na nagkakaroon ng tinatawag na bridging programs. Ibig sabihin, ay nagkakaroon po ng pagtulay sa edukasyon po, na ibig sabihin ay bumabalik sila sa reading comprehension lessons at basic mathematics. So, having said that all po, yung 3 aspeto na yan, alam natin na kailangan meron gawin ng Department of Education, kasi kung wala namang gagawin, ay paano mag-iiba yung resulta? So ito po yung sinabi nila, dahil sinasabi nga po medyo mahina tayo sa reading comprehension at simple mathematics. Sabi ng DepEd, ito yung recalibrated curriculum. Nakafocus po sila sa tinatawag na functional literacy. Ibig sabihin, by the time umabot po ng 10 years old ang learner, dapat marunong na magbasa at naiintindihan ang binabasa. At yung basic mathematics po, yung mga addition, subtraction, division, multiplication, ay mamamaster na po dapat nila by the time umabot sila ng age po na yun, ng 10-year-old po. Basically po, yan po yung ang solusyon po nila, proposal nila, bawasan natin ang subjects, bawasan natin ang competencies, tumutok lang tayo sa tinatawag kong reading at basic mathematics. Okay, recalibrated po, no? Punta muna doon sa mga basic na kailangan matutunan ng mga bata. Pero Congressman, ano po ba yung pagkakaiba ng matatag na curriculum sa kasalukuyang K-12 curriculum? Ano po yung mga pagbabago pagdating po sa mga subjects ng mga estudyante dito sa bagong curriculum?
Una, Sir Audrey, pagdating ng grades 1 and 2, sa kasalukuyan po na curriculum, 7 ang subjects. Ang sabi ng DepEd for grades 1 and 2, 5 na muna ang subjects na ituturo natin. At lahat po yan, pag titingnan po ninyo, yung reading and literacy, yung languages, yung makabayan, GMRC at mathematics, lahat po yan patungo sa functional literacy, reading comprehension, and basic mathematics. Pagdating ng grade 3, sa kasalukuyan po, more or less mga 8 subjects po yan sa umpisa ng grade 3. Sa proposal rin po ng DepEd, babawasan po yan. Gagawin na lang na 6 subjects. Ang idadagdag po nila yung science, para by grade 3 ay may sciences na po yung ating mga mag-aaral. Isa siguro sa mahalaga na dapat nating makita po dito sa revision, yung recalibrated curriculum, tinanggal po nila ang mother tongue bilang isang subject. May iwan po siya as a medium of instruction, pero hindi na po siya separate na subject. Mahalaga po yan dahil sa totoo po, sabi nga rin po ng DepEd, dahil marami rin po tayong sa totoo lang, dami nating languages sa Pilipinas. We have about 180. Ang sabi ng Komisyon ng Wikang Filipino, may 19 major languages. Kaya sa totoo po, tama po na wag nating gawing subject sa grades 1, 2, and 3. Mananatili siyang medium of instruction dahil sa batas po na K-12 yan. At siguro po dito pa lamang may kita na po natin magkakaroon po tayo ng pagtutok ang DepEd natin sa pagsigurado na reading comprehension ay mag-i-improve at yung basic mathematics skills ay mapoposes ng ating mga learners sa grades 1 to 3. Congressman, kung maalala ko, ng mga generation natin, yung mga previous generation, napakarami din naman nating subjects nung tayo nasa elementarya pa lamang. Bakit kailangan bawasan at baguhin itong mga curriculum sa generation ngayon? Yes. Sir Audrey, again po hindi lang po subjects ang binawasan ng ating Department of Education, pati yung competencies, ito yung mga learning areas within a particular subject or subjects na yung mga tingin nilang excess lang, yung paulit-ulit lang naman, yun po tinanggal rin po nila para talaga makafocus po tayo doon talaga sa functional literacy. Ngayon po sa katanungan po ninyo, Sir Audrey, kung maalala po ninyo, dati nga ang sinasabi sa ating mga magulang, kahit sa henerasyon natin, ang importante po yung 3 R's, di ba? Yung reading, writing, and arithmetic. Yun po yung mga basic na foundational skills na dapat meron ng isang bata. Ito po, makikita po ninyo, yung pag-cut down po nila sa 5 subjects, dun po tumututok sa 3 R's na talagang kailangan po basically na alam po ng ating learners po. Maari pong previously po, baka in terms of subjects, baka parang marami noon, pero yung competencies naman po, yun naman po yung learning areas, ay ginawa po ng DepEd, nag-focus sila sa most essential learning competencies. Meaning po, Sir Audrey, itong yung mga essential competencies na kakailanganin mo pagdating mo sa next level. Halimbawa, sa mathematics po, kailangan marunong ka talaga ng addition at subtraction, ng medyo kuha mo talaga yung konseptong yan bago ka makapunta sa next level. Kunyari, meron ng fractions, may decimal points, pero kung wala po tayong hindi po natin maibibigay po yung pag-possess po talaga ng basics ng mathematics, yung simple mathematics, mas mahirap po pagdating sa next level po niyan. At siguro rin kahit sa pagbabasa, dahil as you progress po, as you rise po sa levels po ninyo, yung binabasa po nagiging specific na yan. Kung wala po tayong reading comprehension, kung mahina po tayo doon, kahit habang uma-advance po tayo, mas mahirap na po yung pag-intindi ng mga particular na subject matters. Okay, sir, paano po yung gagawing implementation nitong bagong curriculum? Ito ba ipapatupad na nasa lahat ng grade levels ngayong taon?
ang sabi ng Department of Education, itong kasi sa August 29 po mag-uumpisa na tayo ng panibagong academic calendar. Ang sabi nila, para sa itong parating na academic calendar, ang gagawin muna, pilot muna sa mga piling paaralan. Ang rason po nila dito ay kailangan po nilang maprepara. Unang-una po, yung ating teachers para ma-upskill, malaman po nila ano yung eksaktong subject matter na gusto nating matutunan ng ating learners. Tama po yun para handa po tayo. Pangalawa, gusto rin po nila siguraduhin na magkakaroon na ng learning materials at modules. Learning materials or textbooks para sigurado naman po na merong mababasa rin yung ating mga mag-aaral. Next year po, next academic calendar, ang sabi nila, again po, hindi naman pangkahalatan kaagad. Uunahin muna yung kinder, grade 1, grade 4, grade 6, at grade 10. Yun ang pagkaalala ko. And then by phase-in po ang gagawin po nila, step by step nila gagawin para sigurado sila na na-upskill natin yung teachers, alam nila kung ano yung eksaktong kailangan na laman ng subject matters na tuturo nila, at meron tayong textbook and learning materials. Okay, Congressman, ito po yung malinaw na ipapatupad mula sa mga estudyante ng kinder hanggang grade 10. Ano naman po yung sa tingin ninyo na dapat baguhin sa curriculum naman ng grades 11 hanggang 12? Yes. Alam mo, Sir Audrey, sa kasalukuyan po, meron tayong 4 na track, di ba? Mahalaga po dyan na track talaga, pero ang mahalaga po dyan at marami nag-enroll, syempre yung academic track. At yung pangalawa dyan, yung tech-voc track. Pero nakita natin, Sir Audrey, sa implementasyon po ngayon, medyo sa tech-voc track, nagkakaroon ng mga problema. Unang-una po, di ba, hindi nga nabibigyan ng NC2. Pangalawa, ang sinasabi po ng industriya, hindi raw sila nakonsulta at hindi sapat yung panahon na binibigay para sa tech-voc training. Pero sa parte naman ng DepEd, dahil nasa ilalim pa po ng DepEd yan, ang sinasabi nila, dapat sinisigurado nila na meron pa rin functional literacy or yung tinatawag na academic subjects. Sa academic track naman po, ang dami pong strands. Sa totoo po, hindi naging sapat yung panahon na pag-upskill sa ating mga teachers. Hindi rin po natutugma, sabi ng ibang teachers, hindi rin po tugma yung subject sa kaalaman na meron sila nung pumasok sila ng kolehiyo, ng masters nila, nung doctorate nila. Kaya unang-una po, dapat gawin po dyan talaga. Sa 11 and 12, simplify na lang po natin. Yung mga pupunta pong kolehiyo or universities, yan na lang po dapat ang payagan natin o sabihin natin na pwedeng mag-plus 2 pa, grades 11 and 12, at sa curriculum po nila, simplify na rin po natin, Sir Audrey. Ang paulit-ulit dapat ang sinisigurado natin, functional literacy. Dapat naintindihan yung binabasa at yung mga basic mathematics sciences ay alam nila. Para pagdating sa kolehiyo, yung basics po na sa kanila na madali nang matutunan kung ano man ang pipiliin nilang kurso. Pag tech-voc naman, Sir Audrey, siguro panahon ng pag-isipan na yung graduates natin ng grade 10 ay bigyan po natin ng pagkakataon na mabuo nila yung skills training nila at mapailalim po yung buong curriculum nila sa TESDA at sa industriya. Kasi napaka-importante po dyan talaga yung tinatawag na apprenticeship o internship dun sa mga industriya. Para yung skills na kinakailangan po talagang matutunan po nung pumasok po ng tech-voc track. Kailangan po talaga kahit papano ay siguraduhin po natin na job ready ang graduates po natin. Siguraduhin po natin tama yung curriculum at makapagsabi po niya pag tech-voc track, industriya at yung TESDA. Pagka academic track, papuntang university, dyan naman po DepEd. Yan po, pero i-simplify na po natin. Okay, sinabi niyo po, job ready. Upang makapag-produce po tayo ng mga job ready graduates, Congressman, may iba pa po ba kayong isinusulong para sa basic education ng ating bansa? Sir Audrey, katulad na nabanggit ko, para maging job ready, lalong-lalo na yung pipili ng tech-voc track, dapat po yung curriculum, ang gumagawa ng curriculum, dapat po industry and TESDA. At
mas maraming oras dapat ang binibigay doon sa apprenticeship o training doon sa industriya. Kasi po ngayon talagang medyo hati yung oras eh. Yung papasok ng TechVoc track, marami pa rin academic subjects eh. Dapat po, pagka TechVoc na po pinili, talagang siguraduhin po natin may mastery of skills yung papasok po dyan. Masisigurado lang po natin yan pag involve po talagang industriya sa paghubog ng curriculum kasama ang TESDA. At yung trainings po, dapat talagang mas maraming oras ang binibigay na nasa industriya sila mismo para talagang natututunan po nila yung aktual na paano po yung ma-acquire yung skills na kinakailangan. Okay, bilang panghuli, Congressman, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga kabataan ngayon. Well, una-una, Sir Audrey, maraming salamat sa public briefing na ito. Nabibigyan tayo ng pagkakataon na mapaliwanag po yung intindihin natin dito sa bagong curriculum. Kasi paminsan-minsan po talaga, meron talagang magiging agam-agam dahil magtataka bakit binawasan ng subjects, bakit binawasan ng competencies. Pero again po, sa ating learners, sa kailang mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga guru rin. Itong ginagawa po ng DepEd, sa paniniwala ko, ito po talaga yung sagot. Ito yung ginagawa nila para matugunan yung mga na-identify naman po ng education stakeholders ng assessment exams natin na mga problema sa ating education system. Yung reading comprehension at yung possession of basic mathematical skills. Ito po sa bagong curriculum, bagong competencies na ito, talagang mafo-focus po nila yon para yung ating kabataan po. Sayang po ang talino at galing ng Pilipino kung hindi rin po mabibigyan ng ating education system ng paghahanda maging job ready o college ready. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayan po natin ng House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo.